The benefits of studying God's Word. Question, are you enjoying the benefits of Amen. studying God's Word? Amen. I believe and I know meron po tayong may enjoy na benefits. And before we proceed, magkaroon lang po muna tayo ng mabilis na pag-aaral. Ang ating pong tinatalakay na libro ay Book of Matthew. When we talk about Matthew, it talks about Jesus as King of the Jews. Again, when we talk about Matthew, ang pinag-aaralan po natin book, it's all about the book of Matthew. When we talk about Matthew, it portrays, ibig sabihin, pinapakita, nilalarawan, it portrays Jesus as King of the Jews. Tandaan niyo po yan, kasi we have 4 Gospels. Synoptics po ito. Magkakaparehas lang po. Baka mamaya, Pastor, na yung pinag-aralan natin sa Matthew na pag-aralan natin sa Mark. Yes, because synoptics po ito. Okay? Magkakaparehas po sila. Magkakaiba lang ng paraan paano sinulat, pero magkakaiba po ng inilalarawan. Remember, Jesus in the book of Matthew portrays as king. Siya po ay hari ng mga Hudyo. When we talk about sa susunod na book na ating tatalakayin ay Mark, it talks about being a servant, bilang lingkod si Jesus. Pag-aaralan po natin yan. In book of Luke, it portrays the Son of Man. And the book of John, it portrays about the Son of God. Okay, so maliwanag po. Last Sunday, natapos po natin Chapter 20 na ang natapos po natin. Sipin nyo, ilang Sundays po nakatapos tayo ng chapter 1 up to 20. Today, we will going to discuss chapter 21 up to 24. So, chapter 21, 22, 23, and 24. I hope enjoy po natin. And of course, being part of a learner, being part of this community, sana po nagagawa natin yung ating assignment. Reading assignment na naman po ito. Grace reading assignment. Para makasunod kayo. Yung tatalakayin po natin ay chapter 21. Kung nabasa niyo po ito, magiging familiar kayo. Ano po yung mga didiscuss po natin sa hapon na ito. Okay, let us see again yung last Sunday. Okay, yung mga mahalagang kaisipan. Remember this. Tignan po natin. We trust God for our daily provision because He is our source. In God's economy, less becomes more when placed in His hands. For His grace is always sufficient through Christ's finished work. Remember last Sunday, tinuro ni Pastor Jerry chapter 15 up to 20. Now, look up here. From chapter 5 up to chapter 20, doon po nagsimula yung ministry ni Jesus. Healing, preaching, diba? Siya po ay nagpakain ng 5,000, nagpakain ng 4,000. Ito po yung isa sa mga tagpo na kung saan nakita ni Jesus ang mga maraming taong sumusunod sa Kanya at ito po ay Kanyang pinakain. Hindi niya po pinauwi. Sapagkat ang sabi ni Jesus, I have compassion on them. Baka sila po ay mag-collapse. So, remember the story? Pinakain po ni Jesus ang 5,000 at sumunod 4,000 naman sa pamamagitan lang ng ilang tinapay at isda. Another thing to remember, sa tagpo naman, chapter 16, Peter declared Jesus as the Messiah. Tignan po natin. Peter knew Jesus as the Messiah by Father's revelation. Likewise, the gospel of grace and Christ's finished work is revealed by the Father, not discovered by human wisdom. Maliwanag po. Tatapatin ko po kayo. Maraming mga taong matatalino, matataas ang pinag-aralan. Iba nag-aaral sa 5th floor, iba sa 6th floor. Mataas ang kanilang pinag-aralan pero hindi nila natandaan, hindi nila naunawaan ang gospel. Sipin nyo, sabi ko sa 1 Corinthians chapter 1 verse 18, for the foolishness of preaching the gospel. Nakikita po natin kung paano ang isang normal o isang napaka-iniisip ng tao, paano na ang tao ay maliligtas sa pamamagitan lang nung siya ay maniniwala.
sa tinapos na gawa ni Jesus, wala naman po siyang nakita. Ano lang pinaniniwalaan niya ay ang salita ng Diyos. Kaya po hindi ibig sabihin na marami kang pinag-aralan, naiintindihan mo ang Bible. Totoo, marami naman nagbabasa ng Bible pero ba't di nila naiintindihan? You can only receive revelation through the Father by the power of the Holy Spirit. Marami pong simbahan ang nagtuturo kay Kristo. Marami po. In fact, lahat ng simbahan sa buong mundo nagtuturo yan. Pero hindi lahat itinuturo kung ano yung tinapos ni Jesus sa krus ng Kalbaryo. Hindi nila mapaniwalaan bakit. Hindi naman ito nakukuha ng karunungan ng tao. Ito po ipinapahayag ng Ama sa sino mang kanyang piliin. Kaya mapalad po tayo. Naintindihan po natin yung tinapos na gawa ni Jesus para sa atin. At ano po yun? Yun po yung kanyang pag-ibig na ibinigay niya sa krus ng Kalbaryo. Can we say amen? It is not discovered by human wisdom. Hindi po. Ang sabi po ni Jesus, no one can come to me unless the Father enables him. John 6:45. Wala pong taong makalalapit kay Jesus malibang inapit siya ng Ama. Kaya kahit gaano ka katalino, kahit anong pinag-aralan mo, anong posisyon mo sa buhay, anong estado mo, maliban ipahayag sa iyo ng Ama, si Kristo, hindi mo maunawaan. Pero tayong lahat na naririto, salamat, hindi ba tayo magaling? Walang magaling. Sino tayo para sabihin magaling? Hindi tayo marunong. Pero dahil inilapit tayo ng Ama sa Panginoon, naintindihan natin ang kanyang salita ay para sa atin. Amen, say amen. Mari ba natin palakpakan ng Panginoon? Thank you, Jesus. Alright, last. Jesus' miracles and healings in chapter 8, verse 20 reveal Him as the King of the kingdom. Siya ang hari and pointed to His finished work on the cross through which He secured, ano po yung sinecure niya? Our healing, provision, and complete redemption. Yan po ang dahilan ng ipinagparito ng ating Panginoon. We see the greatest love of the King. Your provision, your healing, and even your redemption, our redemption, is secured. Sigurado po. Sigurado. Tayo po ay tinubos na ng ating Panginoon. Huwag mong pagdudahan. Hindi dahil nagkasala kay mawawala ang kaligtasan mo. Hindi mo naman yan nakuha ng gawa mo. Paano mong mawawala rin ang gawa mo? Naintindihan niyo po ba ibig sabihin? Kung yan ay nakuha mo sa gawa mo, maaaring mawala rin sa gawa mo. Pero hindi mo ginawa yan kung bakit ka naligtas, hindi dahil sa iyong gawa. Niligtas ka ng Diyos dahil sa Kanyang kabutihang loob, sa Kanyang ginawa. Siya'y namatay alang-alang sa atin. So bakit mo isipin na kapag nagkasala ka, mawawala ang kaligtasan mo? Tatakutin ka ng pastor mo. At sasabihin sa'yo, pag hindi ka nagbigay, hindi pa nasulat yung pangalan mo. Pangalan pa lang, wala pang apelido. Eh ang problema, ang dami mo pang pangalan sa mundo. So kinakailangan pa magbigay, kinakailangan pa mag-ikapo, kinakailangan pa gawin ng gawin lahat ng mga kinakailangan ibibigay sa iyo ni pastor. O ibibigay sa iyo ng iyong core leader. O yung mga leader mo. At pag hindi mo nagagawa, uusipin ka ng konsensya mo. At pakiramdam mo, hindi ka naligtas. Tandaan mo, wala kang ginawa para maligtas. Si Jesus ang gumawa sa iyo. Kaya hindi mo mawawala yan ang iyong kasalanan. Totoong kasalanan, minsan nagkakasala pa rin tayo. Pero tandaan mo, mahal tayo ng Panginoon. Hindi mawawala ang kaligtasan natin. Your redemption is secure. Hindi lang po tayo niligtas, tayo rin ay Kanyang pinagaling. Amen po ba? Tayo rin ay Kanyang pinagpala. Palakpakan po natin ng Panginoon. We are blessed. Pinagpala po tayo ng Panginoon. Now, yan po yung mga halagang kaisipan, yung mga malalaking revelation na natutunan natin from chapter 15 up to chapter 20. Alright, pagpapatuloy po natin. Let's go with chapter 21. Let's continue. Nasa na po tayo? Chapter 21. But bago po yan, alam nyo sa serye, yung mga nanonood dito ng mga teledrama, mga Korean series, diba? Gusto nyo, binabalikan pa eh. Bago pumasok dun sa susunod na episode. Bakit? Eh kasi nakakalimutan nyo na, kaya gagawin yung mga sa TV, di ba? I-recap, di ba? Yung mga nangyari.
So, ganun din po gagawin natin para makasunod tayo sa flow ng story. Kasi nakaka-relate kayo, bakit abang na abang kayo sa serye ng mga drama sa buhay. Napapanood nyo na nalaman na ni ganito, na niloko siya ni ganyan. Minsan galit na galit ako doon sa karakter. Apektado ko. Trabaho lang naman ng tao umarte. Bakit kinakailangan mo maapektuhan? Bakit? Kasi nakukuha kayo, nakakatch yung attention mo. Now, bago tayo tumungo sa chapter 21, ito muna uli nangyari. Chapter 20, last verses, when Jesus healed the two blind men. Again, chapter 20, babasahin ko lang po. Verse 32, Jesus stopped and called them, referring po ito sa dalawang bulag. Ang sabi na, what do you want me to do for you? Tinanong ng Panginoon. That they answered, Lord, we want our sight. Gusto ng bulag na makakita. Tanong ko po sa inyo, ano ang gusto ng taong Pilay? Makalakad. Ano ang gusto ng taong walang pera? Magkapera. O, ano yung pagpera, gising na gising kayo. Ano ang gusto ng taong punong-puno ng problema? Solusyon. So dito tinanong ng Panginoon, what do you want me to do for you? This afternoon, Jesus is telling you, what do you want me to do for you? Just tell Him. Anong sabi ng bulag? Lord, pengin pera. Tanong ko sa'yo, kahit bigyan ni Jesus ng maraming pera, makapunta ba siya ng SM? Hindi. Babayaran niya yung magtutulong sa kanya maglakad. Yung maglakad, yung tumulong sa kanya, yung umuubos ng pera niya. Sapagkat ang gusto ng taong may sakit ay gumaling. Pero bakit sila tinanong ni Jesus, anong gusto mong gawin ko sa iyo? Upang aminin ng taong bulag na gusto nilang makakita. Bakit tayo hindi natin aminin sa Diyos kung anong gusto talaga natin? Ba't di natin sabihin, Lord, ito po talaga yung gusto ko. Pero kung ito po yung gusto ko, alam kong higit ang kalooban mo. Higit na mas maganda ang gusto mo kaysa sa gusto ko. Aminin natin sa Panginoon. The reason sometimes, parang inisip natin, hindi pinakikinggan ni Lord yung ating mga panalangin. Minsan hindi naman, Lord, bahala ka na. Hindi po bahala na kang si Lord. Malinaw po dito, sabi niya, what do you want me to do for you? Anong message po sa atin? God is telling you, what do you want me to do for you? You tell the Lord, Lord, gusto ko pang mabuhay ng mahaba. Lord, gusto kong maayos ang pamilya ko. Lord, gusto kong makita ako at ang pamilya ko naglilingkod sa'yo. Tell the Lord, what do you want? Hindi yung parang inisip mo, bahala ka na Lord. And Jesus had compassion on them and touched their eyes. Look up here. Anong ginawa ni Jesus matapos sumagot ng dalawang bulag? Anong sinabi ng dalawang bulag? Lord, we want our sight. Gusto ko pong makakita, Panginoon. Jesus had compassion on them and touched their eyes. Immediately, they received their sight and followed Him. Ito po ang mabuting balita. Walang tao ang nakatanggap o nakatagpo ng biyaya ng Panginoon na hindi naglingkod. Tandaan niyo po yan. Hindi natin inumusgahan ang taong hindi naglilingkod kahit minsan Kristiyano yan. Pero ba't hindi naglilingkod? Wala po tayong karapatang musgahan yan. Marahil may tanong sa ating kaisipan. Pero wala tayong karapatang mamusga. Pero alam niyo po, lahat ng pinagaling ni Jesus, lahat ng nakatanggap ng kanyang biyaya, lahat ng nakakita, lahat ng nakatagpo sa Jesus, nagbago ang buhay at sumunod sa Kanya. You can never encounter Jesus and remain the same. When you encounter Jesus, your life will never be the same. Can we say amen? Anong ginawa ng dalawang bulag? Sila po'y sumunod kay Jesus. Sapagkat nung tayo po, katulad din ng bulag, binulag tayo ng kasalanan ng mundo. Binulag tayo ng karamyaan ng mundo. Binulag tayo, nakala natin dito ang tunay na buhay. Nung nakita natin ang biyaya at pag-ibig ng Diyos, nagbago ang lahat. Wala nang lasa sa iyong mundo. Gusto mo na lang ay paglingkod sa Panginoon. Amen po ba? Palapakan natin ang Panginoon.
this is your life. Jesus immediately healed them, and the blind man followed him. Yan po yung huling tagpo sa chapter 20. Now, pupunta na tayo sa chapter 21. Papakita ko po sa inyo. Ito po mga kabiyaya, for the glory of God and by the grace of God, kung paano po yung setup ng ating pag-aaral. Binibigay po namin sa inyo yung chapter, halimbawa yung kabuuan ng chapter, we cannot discuss it one by one. Kasi gustuhin ko man, pero we don't have enough time. Anong ginagawa natin? Look at chapter 21. Ito po yung mga tagpo at ibigay ko na po sa inyo yung pagkakahati-hati. Kumbaga sa sandwich, ginawa mo na kayo ng may palaman na sa loob. Anong gagawin nyo? Kakainin nyo na lang. At tutubigan nyo na lang at didighay na lang kayo. Yan po yun. Chapter 21, meron pong 5 o 1, 2, 3, 4, 5, 6 na tagpo sa buong chapter 21. Number 1, Jesus comes to Jerusalem as king. Number 2, Jesus at the temple. Jesus cursed the fig tree. The authority of Jesus question. The parable of the two sons and the parable of tenants. Now, punta po tayo sa chapter 21. Ang i-discuss po natin dito, yung Jesus comes to Jerusalem as king, temple, and cursing of the fig tree. Now, let's read chapter 21, verse 1 up to 2. So, matapos na pagalingin ni Jesus ay dalawang bulag. Anong ginawa ng dalawang bulag? Sila po ay sumunod kay Jesus. So, ito na. Si Jesus po ay papunta na ng Jerusalem. Verse 1, as they approached Jerusalem, and came to Bethphage on the Mount of Olives, Jesus sent 2 disciples, saying to them, go to the village ahead of you. At once you will find a donkey tied there, with her colt by her. Untie them and bring them to me. So ito po yung larawan. Papakita ko po sa inyo, the triumphal entry of Jesus. Ito po yung tagpo na ginagawa ng nakabis na nating relihiyon na kapag araw ng palaspas, diba? Pag-alawi sa bahay, nagkahampasan na. Yun ang purpose ng palaspas. Hindi yun, joke lang. Yan po yung ginawa. Okay? So, medyo familiar kayo sa araw ng palaspas. Diba? Pagka Sunday, maraming nagtitinda ng buko. Kaya mabili yung nyug eh. Diba nyug po gawa kayo? Ayaw ko, ito ba? Sa pantry yata nila ginawa to. Alright, the triumphal entry of Jesus Christ. Look at this. Verse 3 and 4. Sabi ni Jesus dun sa dalawang disciple, di ba, pumunta ka doon. If anyone says anything to you, say that the Lord needs them. Sabi ng Panginoon. And He will send them right away. Verse 4. This took place to fulfill what was spoken through the prophet. Remember, Book of Matthew is a book of fulfilled prophecy. Naintindihan niyo po, naalala niyo? The book of Matthew is a book of fulfilled prophecy. Marami po tayong verse na mababasa. To fulfill what the prophet said, to fulfill what the prophet was spoken. Yan po yun. Ano po yung fulfill na sinasabi dyan? Ano po yung inihula dyan? Mababasa po natin dyan sa Matthew 21 verse 5. Say to daughter Zion, see, your king comes to you, gentle and riding on a donkey, on a colt, and the foal of a donkey. Yan pong kinote ni Matthew, chapter 21, verse 5. Yan po inihula na sa Zephaniah chapter 9, chapter 9, verse 9. Yan po ay inihula na ni Propeta Zephaniah. Ito po ang sabi, babasahin ko po sa inyo ha. Yan po yung fulfill the prophecy. Yung pagpasok ni Jesus is a fulfillment of prophecy. Zephaniah chapter 9 verse 9, rejoice greatly, daughter Zion. Shout, daughter Jerusalem. See, your king comes to you, righteous and victorious. Ano pong sabi dyan? See, your king comes to you. Ano pong sabi? Righteous and victorious, lowly and riding on a donkey, on a colt, the foal of a donkey. Mga kabiyaya, yan po'y larawan
na pagpasok ni Jesus patungo sa Jerusalem, siya po bilang hari, hindi niya po pinili yung grandiose entrance po ba yun? Hindi siya pumili ng napakaraming kasama para pumasok, parang in granding entrance, hindi po. Sapagkat si Jesus ay hari. At nung siya'y pumasok sa Jerusalem, ito po'y hudyat ng kanyang malapit ng pagkamatay sa krus ng Kalbaryo. The king chose to ride on a donkey, on a colt which no one has ridden. Wala pa pong sumasakay. And why donkey? Isipin nyo, bakit donkey ang pinili ni Jesus? Pwede naman siya sumakay sa kabayo, tama po ba? Dito po mga kabiyaya, when Jesus comes as King of Israel, He comes lowly and gentle. Siya po'y sumakay sa donkey. You know why donkey? Bakit po pinili ni Jesus ang donkey? Dahil yung donkey po, hindi ko lang po nailagay yung picture dyan. You can do your research. Yung donkey po, meron po yan parang shadow ng cross sa ibabaw ng donkey. Mamaya, I forget to put it there mga kabiyaya. Yung donkey po, as a sign of loyalty, yung donkey meron po siyang cross sa ibabaw ng kanyang katawan. O mula ulo hanggang buntot. Dalawang pa-cross po yung symbol nun. This symbolizes the shadow of Jesus Christ. The King has entered Jerusalem for one purpose, to die on the cross, to fulfill the prophecy. King is riding on a donkey. Ito po ay larawan. At ang katuparan po nito, si Jesus ay papasa ng krus at sa huli siya ay mamamatay at para sa ating kabayaran ng ating mga kasalanan. And look what happened. Dito po, makikita nyo lang yung sinabi ni Jesus dun sa dalawang disipulo na sabi niya, pumunta ka at iantay mo yung donkey. Pumunta po yung dalawang disipulo. At kung anong sinabi ni Jesus, ganun mismo ang nangyari. Ano pong mensahe nun? Jesus is omniscient. Jesus saw the future. That's why our future is secure because we are in Christ. Ang ating pong bukas ay hawak ng Diyos. Nakita na po ni Jesus. Kaya sinabi niya, iantay mo. At pag may nagtanong sa'yo, sabihin mo, the Lord needs it. Kung ano po ang sinabi ni Jesus, ganun po ang nangyari. Doon pa lang makikita natin Jesus being a King, being a God. Jesus is omniscient. Jesus is omnipresent. Nakikita po ni Jesus ang lahat. Kaya kung ano yung sinabi ni Jesus, ganun po yung ginawa nung dalawa. At ito na po, nung pumasok na si Jesus, chapter 21, verse 9, pumasok na po siya. Verse 9, the crowds that went ahead of him and those that followed shouted, ano po yung sinasigaw? Hosanna to the Son of David! Blessed is he who comes in the name of the Lord. Hosanna in the highest heaven. Meaning ng Hosanna, save! Save! Yung mga bata po, in fact, ito po yung mga little children, mababasa nyo sa context. Kaya nga sabi ng mga Pariseo, anong ginagawa na itong mga bata? Hindi nyo ba narinig ito yung mga bata na to? Sumisigaw sila, Hosanna! Hosanna! Ibig sabihin nun, save! Save! Blessed is he who comes in the name of the Lord. Hanggang, yun na, binawagayway na po nila. Jesus entered Jerusalem as a lowly king. Sapagkat ang kanya pong pagparito, siya po ay mamamatay para sa ating mga kasalanan. At sa kanyang pangalawang pagbabalik, everyone will see Jesus riding on a horse. He is the King of Kings and the Lord of Lords. Can we say amen? Palakpakan po natin si Lord. Hallelujah. Blessed is he who comes in the name of the Lord. Look at this. Jesus' triumphal entry declared him as the promised Messiah
and King. Through His finished work, we no longer strive for victory. We rest in the victory He has already won for us. Mga kabiyaya, ang pinag-aaralan po natin ay salita ng Diyos. Ngunit ito po'y natupad na. Si Jesus ay namatay na. At di siya nanatiling patay, siya inilibing at sa ikatlong araw ay muling nabuhay, umakyat sa langit at namakong siya ay muling babalik at malapit na pong bumalik ang ating Panginoon. At matapos po ang tagpo na yan, si Jesus, nung nasa Jerusalem na po siya, saan siya dumiretso? Jesus cleansed the temple. Ito po yun, verse 12. Basahin po natin. Makikita po natin yan. Matapos na si Jesus ay pumasok na sa Jerusalem, saan siya unang pumunta? Sa temple, sa bahay kalanginan. Look what Jesus did. Jesus entered the temple courts and drove out all who were buying and selling. He overturned the tables of the money changers and the benches of those selling doves. Anong sabi ng Panginoon? It is written, He said to them, My house will be called a house of prayer, but you are making it a den of robbers. Nagalit po si Jesus. Kaya natural po sa atin ang magalit. Si Jesus ay nagalit, pero hindi siya nagkasala. Maaari tayong magalit, maaari rin tayong hindi magkasala. Natural sa tao ang magalit. Hindi po bawal ang magalit. Ang mahirap yung laging kang galit. Walang kapararakan, galit ka. Kagigising mo pa lang, galit ka na. Binati ka na ng good morning, galit ka agad. Si Jesus po, momentary lang, ha? Saglit lang nagalit. Tanong ko sa inyo, magagalit ba si Jesus na walang dahilan? Meron. Sapagkat ginawa po ang bahay kalanginan ay ginawang kuta ng mga magnanakaw, mga robbers. Right? Ginawang tindahan. Marami yan. Nagalit si Jesus. Itinumba niya lahat. Ipinakawalan niya, nilinis niya ang templo. Bakit? Sapagkat ang sabi niya, it is written, nasusulat, My house will be called a house of prayer, but you making it a house in a den of robbers. What does it mean, Pastor? Look up here. Look up here. Today, our body is the temple of the Holy Spirit. 1 Corinthians 6:19-20 says, Do you not know that your body is the temple of the Holy Spirit? You are bought with a price. Therefore, honor God with your body. Ang templo po ngayon na kung saan nananahan ng Diyos ay ang templo ng ating katawan. Ang espiritu na nasa atin. Remember, you are a spirit, has a soul. You live in the body. Ang tunay na ikaw ay espiritu at ikaw ay mayroong kaluluwa at ikaw ay nakatira sa katawan. Nasaan po nananahan ang banal na espiritu? Nasa ating born-again spirit. That's why, take care of your body. Huwag mong abusuhin ang iyong katawan. Yan ay banal, yan ay templo ng banal na espiritu. Sapagkat ang sabi po ni Apostle Paul sa 1 Corinthians 6:19, tinatalakay niya po doon, that the body is not made for sexual immorality. Hindi po. Ang katawan natin ay nilikha para sa Diyos. Gamitin natin para sa Diyos. Honor the Lord with your body. And that night, nung si Jesus po, matapos niyang gawin yung kanyang ginawa dito sa templo, momentary lang po yung galit ni Jesus. At hindi niyo ba alam, after niyang magalit, nagpagaling agad si Jesus. Dinala sa kanya lahat ng mga lumpo. Dinala sa kanya at kanya rin pinagaling. Diba? Sabi mo, galit ka. Tapos nung nakita mo yung may sakit, pinagaling niya agad. What a wonderful Savior. Sapagkat hindi galit si Jesus sa mga taong may sakit. Galit siya sa mga hipokrito. Jesus hates hypocrisy, but He loves those who are sick. He loves those who are prostitute. Why? Biktima lang sila. Yung mga hypocrisy, mga hipokrito nagpapanggap, mga religious outside, pero sila po ay dead inside.
Yan po, maraming taong ganyan. Self-righteous. Now, isipin nyo si Jesus, nung siya'y nagalit, matapos siyang magalit, siya ay nagpagaling. Tayo pag nagalit, galit na. Lalo na pag nagalit ang nanay, damay lahat. Ang ginagawa ng mga anak, kanya-kanyang tago na. Hawak ng cellphone. Yung tatay, biglang bibili, nyari, magpapagas na, hindi na babalik kasi damay-damay na. Pag nagalit, di ba? So, minsan-minsan matuto kayong magalit, pero yung galit nyo dapat din yung pinaabot na magdamag. Di ba sabi sa Bible, huwag niyong paabutin ng magdamag ang inyong galit. Natural na magalit. Pag nailabas mo na yan, uminom ka ng tubig at sabi mo, praise the Lord, hallelujah. Buhay pa rin ako. Gumawa ka pa rin ng tama. Ginawa mo ba ni Jesus ang tama? Yes. And after Jesus healed all the lame, siya po'y nagpahinga. At siya'y nag-hotel sa Bethany. Doon po siya nag-spend ng overnight. Now, jump po tayo. Yan po yung chapter 21. Verse 12 hanggang 13. And then after that, si Jesus po ay pumunta na sa Bethany upang magpahinga at mag-spend ng night. Now, verse 13. Nakuha niyo po yung story? Verse 13, ito po. Verse 18, punta po tayo. Early in the morning, so ibig sabihin si Jesus ay tapos na magpahinga ng gabi na yun. Early in the morning, as Jesus was on his way back to the city, ano pong naramdaman ni Jesus? He was, basahin nga po natin, he was, are you hungry? Have a break. Have a Kit Kat. Yung nagugutom mo, hindi kayo babawa ng kumain. Huwag lang yung nakakamay pa. Simple-simple subo lang siguro, okay na. Jesus was hungry. Si Jesus po'y nagutom. Alam niyo kung bakit nagutom si Jesus? Do you know why? Do you know the answer why Jesus experienced hungry? Because he was a human. Siya'y tao. Siya'y totoong tao. Hindi po siya half man, half God. Siya po'y 100% God. Siya po'y 100% man. Kaya po siya'y nagutom. Pero yung gutom ni Jesus ay tiniis niya upang hindi ka na magutom kailanman. Amen po ba? Palapakan po natin ang Panginoon. Si Jesus ay nagutom bilang tao. Pero yung po'y pinagtagumpayan niya upang hindi ka na magutom. Kaya lang ang problema, sumobra ka naman. Hindi ka na magutom. Sobrang busog ka naman. Lahat ng sobra ay mali. Hinay-hinay din pag may time. Ito po ang ginawa ni Jesus, verse 19. Verse 19. Seeing a fig tree by the road, habang naglalakad si Jesus, nakita niya po, he went up to it, but found nothing on it except leaves. Wala siyang nakita, kundi dahon lang. Then he said to it, may you never bear fruit again. Immediately, the tree withered. Ito po, isa ito sa pinakamarami ng pag-aaral o marami na kayong narinig na pagtuturo patungkol dito. Ba? Ang sabi na si Jesus ay nainis, kaya gutom, kaya siya nakagawa, kaya nang kinurse yung dahil gutom, tama mo ba? Ang taong gutom, kung ano-ano nagagawa. May kilala ko, pag gutom, nag-iibaan nyo. Lumalabas yung lumang pagkatao pag gutom. Kaya bawal gutomin yan. Akala na maraming pagtuturo na si Jesus daw ay kaya nagalit, kaya sabi niya, wala nang makakain sa'yo. Sabi mo, dahil lang sa galit, dahil sa gutom. Ganun ba talaga? Ang ibig sabihin, why Jesus cursed the fig tree? Now, bibigyan ko po kayo ng tatlong bagay. Pakaganda po nitong story na to. The reason why Jesus cursed the fig tree. But, mababasa niyo po sa Mark chapter 11 verse 3, kinurse din po ni Jesus yung fig tree. Same story. Pero ang dahilan ng sinulat ni Mark, because wala pa pong season, hindi pa season ng fig tree on that time. Kasi po nung napunta rin kami sa Israel, merong season lang ng pamumunga ng fig tree. Pero pag yun naman ay season, grabe naman ang bunga. That time, wala pa rin pala talagang sa season. Di ba kung pagka sa punong mangga, kapag hindi pa, di mo nga pinapansin yan, di ba? Inaampas-ampas mo nga, pero pag may mangga na, tuwan-tuwa ka sa itim. So hindi pa panahon para sa fig tree na
mamunga siya. Pero bakit kinurse ni Jesus? Tatlong bagay po nais kong ibahagi sa pagkakataon nito. Number one, Jesus teach us the power of words. Diba anong sabi ni Jesus dun sa big tree na nakita niya? May you never bear fruit again. Tinuturuan niya tayo na tayo patuloy na magsalita. Tinuturuan tayo ni Jesus na sabihin natin kung anong gusto natin mangyari. Makinig po kayo. Tinuturuan tayo ni Jesus na sabihin natin kung ano ang gusto nating mangyari. Gusto po ba ni Jesus na hindi na siya mamunga yung puno? Tinatanong ko po kayo, anong sabi ni Jesus? May you never bear fruit again. Anong gusto ni Jesus? Yung puno na yun ay hindi na mamunga muli o hindi na makapamunga pa. Ibig sabihin, gusto ni Jesus na itong puno na to ay hindi na makapamunga. Now, ganun din po sa buhay natin. Sabihin natin kung ano ang gusto mong mangyari. Kung ano ang gusto mong makita. That is the power of words. Jesus teaches us, speak life. Proverbs 18:21, life and death are in the power of tongue. Pero bakit di ka sa ating gustong-gusto nating sabihin kung ano ang negatibo? Bakit? Because the fall, the simple nature, na minsan, sakit, matanda na, may edad na, hindi na kaya. Hindi na kaya. Wala na, hindi na hindi na makakabayad. Ako, mamamatay na ata. Kita mo yung mga sinasabi mo. Yan ang mangyayari. Hindi ba pwede mong sabihin yung kung ano yung gusto mong mangyari, sabihin mo. Totoo talaga, hindi naman natin sinasabi yung dinidinay yung reality na mayroong tinatawag na deterioration sa katawan. O minsan reality speaks. Pastor, reality mo ba nakikita? Wala nga eh. Oo, wala. Pero, meron. Sabihin mo kung ano gusto mong mangyari. Sapagkat ang sabi ng Panginoon, nangyayari yan sa mga naniniwala. Nakita ng Diyos nung nilikha niya ang mundo, madilim. Hindi po sinabi ng Ama, ang dilim. Ano ang sabi ng Ama? Let there be light. So kung tayo dumadanas ng problema, sabihin mo ang solusyon. Kung ikaw ay nangangailangan, ideklar mo ang provision. Kung ikaw ay may karamdaman, ideklar mo, ako'y pinagaling mo na. Pastor, masakit pa. Magkapakita pa yung butas. Pinagaling ka na. Sabihin mo lang, yun ang mangyayari. Ano mo ba? Immediately, the tree withered. Jesus is telling us, use the power of words. Do not underestimate your words. Huwag mong sabihin, tumingin po kayo sa harapan. Huwag po natin sasabihin, kahit pabiro, yung bagay na ayaw mong mangyari. Pero kung gusto mong mangyari, sabihin mo. Pero kung ayaw mong mangyari, kahit pabiro, huwag. Bakit? Yan ay buhay. Saan po nagsimula ang lahat? Sa salita. Let there be light, and there was light. But light came at the fourth day. Learn to speak life rather than speak death. Yun po yung una. Yan yung unang gustong ituro ng Panginoon sa atin. Pangalawa, natatandaan niyo po yung story sa Genesis chapter 3. Matapos nakainin ni Eva at Adan ang pinagbabawal na bunga. Matapos nilang kainin ang pinagbawal na bunga, ano pong nakita ng dalawa? Sila po ay hubad. At ano po ang unang nilang ginawa? Sila po ay nagtakip ng dahon ng igos. Ito po yan, the fig tree leaves. Genesis chapter 3, verse 7. Babasahin ko po sa inyo. Another thing to remember and to the revelation. Then the eyes of both of them were opened and they realized they were naked. They sewed. Ano pong ginawa nila? Fig leaves. Ano pong kinurse ni Jesus? Fig tree. So they sewed fig leaves together and ano pong ginawa? Make covering for themselves. Made covering for themselves. What does it mean, Pastor? It represents
man's work. It represents your performance. It represents your self-righteous trying to pay your sin. Ito po ay larawan ng self-righteous act. Matapos pong mahulog, matapos magkasala ng tao, inakala nila na sa kanilang pagtatakip ay hindi makikita ng Diyos ang kanilang pahubaran. Pero nakita pa rin. Kaya po, sinumpa na Jesus, Jesus cursing the fig tree is a reminder that you cannot bear fruit on your own. Hindi ka tayo makakapamunga sa sarili nating katuwiran unless you accept that you cannot save yourself. Hanggat hindi natin inamin. Alam niyo po yung story sa Bible na to? Kung inamin nila, it could be a different story. Hinanap sila ng Panginoon pero tinanong sila, di ba? Tinanong ng ama si Adam, where are you? Siguro kung inamin nila, baka hindi po. Probably. But, you know the story. Sila yung nagtakip sa kanilang sarili. It represents your performance. Marami po bang tao, they try to earn God's mercy by doing good, by helping people. Hindi po yan masama sa kanyang sarili. Pero hindi po yan ang dahilan para kaawaan ka ng Diyos at iligtas ka ng Diyos. Sapagkat ang sabi sa banal na kasulatan, walang matuwid, wala kahit isa. Walang nakaabot sa pamantayan ng Diyos. Lahat ng tao ay nagkasala. So kahit anong gawa mo, yan ay maruming basahan lang. Kaya po, sinumpa ni Jesus ang puno ng igos. It reminds Jesus the moment the man fall into sin and try to cover themselves with their own performance. Kaya po ang sabi ni Jesus, you cannot bear fruit. Makinig po kayo. You cannot bear fruit on your own righteousness. That is the message, church. Dito po sa cursing of the fig tree. Ang akala natin, porket marami tayong ginagawa ko naman to para kay Lord. Hindi po yan naabot kapag ang pamantayan na yan ay pamantayan sa sarili mong katuwiran. Ang katuwiran lang na makakaabot sa pamantayan ng Diyos ay ang katuwiran ng ating Panginoong Hesus. That's why you are righteous before God. Ang sabi po sa 2 Corinthians 5:21, He who knew no sin became sin for us so that we might become the righteousness of God. Now, you are righteous, church. Remember, you are righteous. You will bear much fruit. Can we say amen? Palapakan po natin si Lord. That is the reason why Jesus cursed the fig tree. Because ang sabi ng Panginoon, you cannot bear fruit on your own righteousness. Now, let's see. Tinuro din ni Jesus about faith. Chapter 21, verse 21 up to 22. Nakita kasi ng mga alagad na natuyon agad, immediately. Okay? So, basahin, tinanong siya ng mga disipulo. Tinanong siya at in-explain niya, Jesus replied, truly I tell you, if you have faith and do not doubt. Basahin nga po natin. Ayan, verse 21. Sabi ni Jesus, truly I tell you, if you have faith and do not doubt, not only you can do what was done to the fig tree, sabi ni Jesus, but also you can say to this mountain, go, throw yourself into the sea, and it will be done. If you believe, do you believe? Taas na ang kamay kung ikaw ay naniniwala. Baka nakikitaas ka lang. Ang sabi ng Panginoon, do you believe? If you believe, you will receive whatever you ask for in prayer. Palakpakan po natin ang Panginoon. Pray. And not only pray, but believe. Not only believe, but do not doubt. That's the cycle. When you pray, believe, and do not doubt. Pwede naman sabihin ni Jesus lang, if you have faith, kahit wala na yung doubt eh. Kasi sinabi niya, sometimes we pray, after we pray, we doubt. That's the reality. Kaya nga sabi ni Jesus, if you pray, you will receive what you ask for in prayer.
Because after you pray, believe. After you believe, do not doubt. Can you get it, mga kabiyaya? Yan po yung chapter 21. Now, let's go in chapter 22. Andiyan pa po ba kayo? Marami po ba kayo gusto bang malaman dito sa chapter 22? Alright, chapter 22 po tayo. Yan, binigay ko po ulit sa inyo. The parable of the wedding banquet. Mababasa niyo po yan. Paying the imperial tax to Caesar. Kasi kinwestiyon si Jesus. Alam niyo yung mga nangangaral ng mga Pariseo, mga Sadduceo, hindi nila tinitignan si Jesus as Savior or tinitignan nila si Jesus as teacher. Parang karibal nila si Jesus. Hindi nila alam. Si Jesus, ang hari. Yung pinag-aaralan ng mga Pariseo at Sadduceo ay kautusan. Hindi nila alam si Jesus ang gumawa ng kautusan. At sinabi ni Jesus, kung ako'y itatrap nyo pamamagitan ng kautusan, ako ang gumawa ng kautusan. Kaya ginawa ng Diyos ang kautusan, hindi para tayo gawing banal, kundi para ipakita sa atin ang ating kawalan, ang ating kakulangan, na hindi natin magagawa iwalay sa Diyos. Amen po ba? Ayan, another thing, marriage and the resurrection. I-discuss po natin yung marriage and the greatest commandment. Now, let's jump chapter 22 verse 23 to 24.